Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas, ang oras alas 10:11 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH, Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Monday at Happy Easter po sa inyong lahat. Chika, Back to reality. Pagkatapos magbakasyon ng iba, ang karamihan naman ay hindi na dahil sa napakataas ng tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina at mga bilihin, kaya tipid-tipid. Pero dito po sa ating mga chikahan ngayong gabi dito sa aming programang Showbiz Talk Ganern ay walang katipiran. Hindi po tayo magtitipid at may special guest po tayo dito po sa aming programa sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diretso na po natin, tuloy-tuloy na natin ating chikahan at marami pa tayong pag-uusapan mamaya at meron tayong special guest ngayon. Kasi akala ko, kasama ngayon si Tito Louie, si Tita Morley naman, ay nakiusap na huwag muna siyang sumali ngayon dahil sobrang pagod daw siya. Kita nyo naman ang kanyang, diba, talagang kinarir niya ang kanyang pabasa for how many years. At sana nga kasama natin si Tita Morley, hopefully bukas ay kasama natin para naman ma-chika niya sa atin yung kanyang pabasa, ang kanyang pabasa 2026 doon sa Tondo.
Pero bago yan, bago natin tawagan ang ating special guest, sana nga nandito si Tutu Louie, para naman ma-share niya rin sa atin kung ano ang ginawa niyong nakaraang Holy Week. I'm sure nagsimba siya. At maganda yung simbahan nila doon sa Arizona. Pero heto po muna, kami naman, di ba na-share ko na sa inyo last Wednesday na nagbakasyon kami ng maaga doon sa, salamat uli kay Miss Avi Camarillo and of course sa Villar family na binigay sa amin ng napakagandang kwarto sa Brittany Hotel. Napakaganda po doon sa Villar City. At kung may mga guest kayo, lalo na kung sa ibang bansa, may enjoy nila doon sa may Brittany Hotel. At from there, ay tumuloy nga po kami sa Batangas. Bumalik na kami ng Manila nung Wednesday, Holy Wednesday, at sa bahay na lang ako nung Holy Thursday. At gusto ko ma-experience talaga yung mga napakahaba ng mga seremonya sa simbahan. Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday. Ito nakikita niyo po sa inyong screen yung Holy Thursday. Nandyan po yung washing of the feet ng kanilang 12 apostles. Pero ngayon ay hindi naman talaga yung sinasabing 12 apostles na dyan sa amin sa may St. Joseph the Worker Parish sa may Palanan sa Makati, ay may mga babae na silang kasali dun sa washing of the feet. So dyan po ay binuksan ang Blessed Sacrament, yung parang vigil dyan sa lahat naman ng simbahan ay may ganon. At yan po ay nung Holy Thursday, ngayon ko lang na-experience, at in fairness natapos ko siya more than 2 hours more than 2 hours ang seremonya dyan. Hindi siya buong misa talaga at marami silang ginawa diyan. Yan po nung Holy Thursday. Yan yung pagkatapos ng Mass ay dinala na yung Blessed Sacrament doon sa vigil doon sa may parang altar na ginawa na hanggang 12 midnight or 1 a.m. yata ang vigil diyan bago po ang crucifixion on the cross ni Jesus Christ. At nung Good Friday naman, ito naman po ay nandyan yung pahalik na tinatawag nila diyan sa cross. Yan yung pagpupugay at pagdadakila sa banal na krus. Yan ang tawag nila diyan. So halos 3 hours din yung mahigit 3 hours kasi meron silang pahalik na lahat po na nagsimba diyan ay kailangan na humalik at nakapilat humalik diyan sa crucifix. Yan yung yun yung nakapila yan diyan na humahalik diyan sa cross. Ang iba diyan naman medyo nagtatagal-tagal pa sila at siguro marami silang hinihiling. Kung nakikita niyo yung mga nakapila diyan na naka-black sila lahat, yung mga parang mga group diyan sa simbahan na naka-black sila dahil Good Friday. So yan po ang ginawa. Nung Saturday naman, ngayon ko lang na-experience yung vigil on the Holy Night, ang tinatawag nila. Yan yung blessing on the candle, blessing sa candle, tapos blessing sa water, at meron diyang bininyagan na parang siguro dati silang iba ang religion nila dati at bininyag at nag-convert sila as Roman Catholic at bininyagan pa sila dyan. Mahigit 3 hours yan ang seremonya dyan noong Good Friday, nung Black Saturday yan po. At kaya wala na akong lakas na sumama dun sa salubong madaling araw noong Easter Sunday. Pero nakapagsimba pa rin naman po ako noong Easter Sunday. Yan po ang na ginawa ko nung mismong Holy Week pagkatapos aming magbakasyon sa Batangas. Nakita nga doon ni Florby Fernandez sa mga pinost ko sa aking reel sa Facebook. So yan po ang ginawa. At kayo naman, anong shinare lalo na sa ibang bansa, ating mga listeners dyan sa Alaska, sina Ligaya Angki, sina Ding Carlos, dyan naman sa Texas, sina Rina Alcantara Meli at sina Shari Picho sa Seattle, Washington, dyan sa Amerika, si Tita Becky Villanueva Tezuka, dyan sa Japan. Ano naman ang ginawa ninyo nung Holy Week? Kasi iba talaga ang celebration or paggunita ng Semana Santa dito po sa Pilipinas, sa ating bansa. Pero dyan sa ibang bansa, ano naman po ang ginawa ninyo? Pwede nyo i-share at padala nyo yung picture at pag may oras tayo mamaya ay ating isi-share sa ating programa. Yes. Ito naman si Ligaya Anki ay talagang padala siya ng tawag dito, ng mga niluto niya
doon sa kanila. Si Ronel Sacrominil naman ay taga Naik, Cavite, ay hello sa inyo dyan at magandang gabi. At si Arnel Relampago naman dyan po sa Cavite. Sa Kalibo naman, sa Kalibo Aklan naman si Arnel Relampago. Okay, tuloy-tuloy ang ating chikahan at maya-maya po babatiin natin ang ating mga nanay at marami ng mga nakatutok sa atin ngayong Monday, pero bago po yan. Ito last week ko pa dapat gusto makausap ito. Kumusta na ba? Kasi the last time na balita ko lang sa kanya, nung nasa Viva pa siya, hawak pa ba, under pa ba siya sa Viva? At may ginawa pa ba siyang pelikula? Hindi lang ako sure kung may nagawa ba siya dati sa VMX, dating Viva Max, ngayon VMX. Pero ngayon ay iba na ha, at maasosyal ang kanyang ini-endorse na isang beauty clinic. Ito, tawagin na po natin at syempre, kung kilala ninyo si Miss Jeline Eugenio, na talagang nagpa-concert pa siya recently. Ito naman po ang kanyang anak na mag-share at makakapanayam natin ngayong gabi. Hopefully ay okay na siya. Ayan, tawagin na po natin. Magandang gabi at welcome dito sa aming programang Showbiz Talk ganun. Mayton Eugenio. Hello, good evening sa iyo, Mayton. Hi! Hello. Nice seeing you. Natuloy din tayo afterwards. Yes, ayan po. Ay, ang ganda-ganda ni Hello Mayton, po. in fairness ha. Thank you po. Oo. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig po sa atin. Yes. Hello, Mayton. Mayton, una munang tanong ko lang sa inyo. Under ka pa rin ba sa Viva? Viva pa rin ba nag-handle sa'yo? Yes, I'm still with Viva. Opo. As a matter of fact, meron kaming ginawang digital film Okay. for the newest app which is called Viva Movie Box. Yes, yung So this is more vertical drama. vertical drama, yung sa phone lang napapanood, tama? Yes, yes. Oh. I was with Meg Imperial, directed by Direk Easy Ferrer. So this was just January po. They can still stream it. It's still streaming. Okay. Nasa ano pa rin, nasa Viva Movie Box pa rin siya. Movie Box. Oo. Yeah. It's a drama, comedy, love story. Oo. Medyo curious lang ako kasi ikaw ba may mga limitations ka nung hinandle ka ng Viva? Kasi ang iba naman talaga ay nagsimula muna sila sa, well, ikaw naman nag-GMA ka pa before, di ba? Pero ang iba nung in-endorse, nung inilunsad sila, nung inilaunch sila ng Viva, ay nag-start sila talaga sa pa-sexy. Correct mo lang ako, kung may nagawa ka rin ba sa Viva Max before? Kasi hindi ka naman kasing daring nung ibang mga di ba, ng ibang mga Viva artist talaga. Pero ikaw ba may mga limitations ka nung may mga inaalok sa yung projects ang Viva? Ano po ever since kasi I've always been very honest. Mhm. Pagka hindi ko talaga po kaya, sinasabi ko agad kay Boss Vic, kay Miss Veronique. Oo. So I think yes, very vocal with the limitations also, and I've always been open with the roles na gusto ko talagang gawin. Oo. Pero nakagawa ka rin sa Viva Max. May nagawa ka rin sa Viva Max. Hindi ka nga lang nagpakagawa. Wala po. Wala. So Viva Wala 1. po. Sila na lang po yun. Hindi kasi pag sinasabi nila magpapasexy sila, Viva Max na kagad or VMX na ngayon. Pero may mga iba naman kasi na may ginawa rin sila sa VMX pero hindi sila nagpa-sexy. Hindi rin na may ano rin talaga, hindi ganun ka-daring ang role nila. May mga iba rin naman talagang gumagawa sila. Pero sa iyo, yung mga projects na nagawa mo, napapanood sa kung hindi man sa cinema, sa Viva One. May isa pa sila kasing di ba, sa Viva One. Yes, At Viva ngayon One, yes. Ito nga recently ay itong Viva Movie Box naman, itong Yes. vertical drama. Kumusta naman ang pag-handle sa iyo ng Viva? Meron ka pa ba ng gustong gawin? If ever na bibigyan ka ng magandang break talaga? Sobrang dami pa, Tito. As in, very thankful po ako kasi ang unang-unang pelikula ko po ever was with Viva, which is Isang Daang Tula para kay Stella. Okay. Tapos, opo, yun po talaga yung una ko. Yung mga sumunod, malalaking pelikula din, I did Miracle in Cell Number 7 with Kuya Aga and Bella also. Ang dami na. Pero, syempre, as an actor, ang dami pa.
parang hindi kasi natatapos ang storya ng buhay ng tao eh. So, I think as long as I'm living, ang dami ko pang gusto pong gawin. Na I'm always praying and hoping na in God's perfect time, dumating din siya. Oo. Tapos, pero of course, di ba, I'm sure may nakaplano naman talaga. May mga nakaplano naman siguro sina Boss Vic at saka si Boss Veronique sa'yo, di ba? Yun nga lang, tiyaga-tiyaga lang muna talaga at hindi muna talaga masyadong impatient, no? Hintay lang talaga ng tamang break. At maganda rin naman kasi nga since talagang pinangangalagaan mo rin yung image mo at medyo may mga limitations ka, magaganda rin yung mga dumadating na offer sa'yo. Ito nga, recently lang din ay nilaunch ka bilang endorser ng isang beauty clinic. Oh, yes. Yes, oo. Pero maya-maya natin pag-uusapan yan kasi may isa pa sana akong itatanong. Kasi Sige po. hanggang ngayon, yung mom mo, sumasayaw pa rin talaga siya. At nagpa-concert pa sila, di ba? Bakit sa inyo ni Miggy, bakit hindi niyo sinundan talaga yung yapak ng mom niyo? Kahit magaling naman kayo sumayaw, napatunayan mo rin naman talaga, Mayto, na nakakasayaw ka. Thank you Tapos po. si Derek Miggy naman ay na siya sa pagdidirect. Pero nakakasayaw rin naman siya. Nagsimula naman talaga sa pagsasayaw din. Pero bakit nga hindi kayo more on nag-focus talaga sa pagsasayaw kagaya nung ginagawa ng mom nyo or pagko-choreograph din? Kasi tito, kami ni Kuya, we grew up really watching her. Bata pa lang kami, dinadala niya na kami sa mga shows, sa mga concerts, sa mga iba't iba niyang events. So, basically, lumaki kaming sanay na ganun yung environment. Entertainment talaga. Laging maingay, maraming dancers, maraming artista. So, hindi na siya bago sa amin. Pero feeling ko, iba din kasi yung route na tinahak namin dahil may mga iba't iba rin kaming gustong gawin sa sarili namin. But ang number one common denominator naming lahat as a family is pagsasayaw talaga. Pero yung gift as a creative choreographer, I think it's only the one and only Jeline Eugenio who can do all of that. Oo, no? Ang dami niyang pinausong mga steps. Kayo ba, kumusta yung anong atmosphere sa bahay? Yung pag magsama-sama kayo? Kasi sa ibang mga pamilya, pag nagsama-sama sila, nagkakwentuhan, nagkakabalitaan, di ba? Nagbibidahan. May mga iba ring mga pamilya, nagkakantahan, nagkakaraoke, yung mga ganyan. Kayo ba nagsasayawan kayo? Patalbugan ng sayaw pag nagsasama-sama kayo sa isang bahay? Or paano? Parang tito, alam mo ngayon na we're older na kami ni Kuya. Yung bonding namin as a family, mas masaya. Mas masaya na. Kasi syempre yung wavelength na pag-iisip namin lahat, we're all mature enough. So ang topic namin talagang, if it's not about show business, it's about life. And then pagka naglabas na ng wine ang mommy, ayan na. Magsa-start na ang sayawan with. Lagi yan nangyayari, hindi yan nawawala. In fact, recently nag-out of town kami. That was our bonding. Usap muna, and then we start, having conversations through with some drinks together, nag-wind down kami. Tapos mamaya wala na. Pag sinabi na niya, Mitan, play some 80s music. Yun 80s. Na, tuloy-tuloy na. So, kabisado mo rin yung mga steps talaga, yung mga sikat na mga steps noong 80s. Alam mo rin yun. Yung mga, lalo na mga pinasikat ng mga mo. Opo, like Shake Body Dancer, Arico Mambo, Supersonic. Ang dami-dami pa. Pero, minsan kasi syempre nakakalimutan na niya yung iba eh. So, minsan nire-recall niya, nagugulat din ako na, ikaw din ba gumawa niyan? Kasi, may mga ibang hits na she does not remember anymore. Mga talagang old na. Yes. May anong feeling na nakikita mo pa yung mamo na nandun pa rin talaga yung energy niya? O parang hindi pa rin nabawasan yung energy niya to dance? Or nakikita niyo, or binabawal, ma'am, medyo dahan-dahan ka na kasi hindi ka nakagaya before. Di ba? Parang ganon. Hindi niyo ba siya pinagsasabihan?
Ano nga po nako-compare ko kasi before, my mom has always been workaholic. So, never ko siyang pinakikialaman sa work. Pero now that of course she's a senior, medyo mas na ako, like, ako yung parang, security guard. Pagdating sa health. Pero more than anything, Tito, I think it's a blessing for us magkapatid every time we see her on stage. Lalo na itong mga nakaraang Nandun ka ba? performances. Doon sa concert niya, nandun ka ba? Hindi ka... Always present. Oo, yung Technical disco. rehearsal pa lang nandun na ako. Galing. Oo. So, nandun pa rin talaga yung energy. Sinabi niya ba sa inyo na, nako, stop na ako sa pagsasayaw pagdating ko ng ganitong age? May mga ganun na ba siyang sinasabi sa inyo, yung retirement na sinasabi? Or medyo semi-retired na siya ngayon, ano? Parang ganun. Semi-retired na, Tito. I think nagtuloy-tuloy lang talaga yung mga concerts and shows. Kaya siguro people think she's very active in terms of being physically active. Pero pinipili na rin naman niya. Ang pinaka-ina-enjoy niya ngayon kasi acting Ang dami ng show sa GMA. Oo, mga mother. Minsan nagko-comedy pa siya, di ba? Yeah. Oo. Enjoy na enjoy niya yan. Kasi parang syempre na she gets to portray different roles. So, yan ang kanyang ngayon, love. Pero, meron talagang magic si mommy pag nasa stage. Kasi yung kaba ko bago siya sumampa nandyan. Pero once she's there and she starts moving, wala na, nawawala. Oo. May nang nag-comment na dito sa ating Facebook Live. Makamukha mo rin daw yung mom mo. Maganda rin, ha? Sabi nila, sabi ni Flor B. Fernandez. Kamukha din ng ina niya. Maganda po yung din. mommy ko nung araw. Pero, yun na nga. You can say ba, Mate, na wala na kayo sa shadow ng mom nyo. Kasi syempre, di ba, kanya-kanya na kayong career. Hindi maiwasan yun sa mga showbiz kids, di ba, na lalo na't kung kilala yung kanilang parents, nandun pa rin talaga yung identity nila. Iilan na lang yung mga sinasabing wala na sila nakatumayo na sila sa kanilang career na hindi na nakakabit yung kanilang parents. Ngayon ba, kasi si Miggy ay nandun na talaga siya sa pagdidirect, ikaw ba, masasabi mo na wala ka na rin sa shadow ng mom mo? Oh my gosh. I'll be honest, Tito, pero kasi a lot of people still recognize me as the daughter. Of Jeline. Na never kong inisip na I don't want to be associated. Siyempre, she's my mom. I'm course, super... Kumbaga, siyempre, mommy ko yun I'm super proud and I'm super happy every time people recognize me as her daughter. Pero, ayoko din i-take for granted yun. Kumbaga nandun ako sa point in my life na every time people get to know me as her daughter, it's something na I want to cherish. Syempre, siguro nung medyo bata-bata po ako, ang dami kong gusto patunayan na parang kaya ko makilala ng ako lang. Pero ngayon, parang I don't mind. Okay, pero hindi maiwasan. Talagang nagkakaroon ka na naman talaga ng sarili mo ng identity from sa Viva. At ito na nga, kinuha kang endorser ng isang beauty clinic. Paano sa'yo napunta yung trust ng ganitong kumpanya, ang Dermstead, of course, na ikaw ang magdadala? Kasi medyo malaking challenge din yan. It's di ba? Beauty ang binibenta diyan, di ba? Oo, parang tanong mo ba sila na ba't akong pinili nyo? Or anong meron nga sa tingin mo na in-endorse mo ito ngayon, itong Dermstead? It's just Tita, a very good blessing for me this year. I got to know the people from Dermstead, who also own a Korean skincare brand. And they've been so genuine and nice to me.
shout out to Tita Kath and Tita June. Yun, so bale, nag-cross na lang talaga yung paths namin, and then the first time I met them, instant spark in my heart. And more than anything, Tito, every time I work with brands, I make sure that I work with them because my heart says yes. So, yun po yung na-feel ko when, kasi bago naman nangyari lahat to, we had spent time together for a few events, during a few events. So, this was not an instant thing. And of course, Dermstead, they have very upgraded and top-notch machines, beauty machines. So, the more that I was excited to share this to my audience, kasi I'm in my age right now, I super enjoy sharing anything about making yourself look your best, diba? So, parang hindi ito mahirap for me. As of now, babalikan kita pag, dito like what you mentioned kanina na malaking responsibility. Pero for me kasi, if you really love what you're doing and you believe in the company, mas magiging madali po siya. Oo. Kasi parang ang dating sa akin correct mo lang ako kung anong tingin ko lang, kasi parang napaka high-end nung clinic niya. Hindi siya, may iba kasing mga clinic, di ba, alam mo yung pangmasa, tapos mura lang yung mga service, mga ganon, affordable siya, di ba? Ito parang ang high-end talaga siya. Tapos Korean company ito or paano? So basically, Tito, it's a one-stop shop, okay, located in Parañaque. So it's a building where they offer wellness, beauty. There's also a salon. Kompleto. The aesthetic clinic, which is Dermstead, is there also. And then on the first floor is where they will find Lamilin and Pretty Skin. They're both Korean brands. So sa isang building yun, nandun siya lahat? Yes. Oo. Saan so sa can Parañaque? you imagine? Saan sa Parañaque? This is in, I'm not, BF Homes. BF I hope Homes. I'm right. Oo. Yes. I've been there many times na, pero hindi ako yung nagdadrive papunta. Pero they can always visit Dermstead Facebook page or Instagram. Okay. Oo. Ano yung mga service na na-try mo na, na-avail mo na at nakita mo talaga siya ang laki ng nabago sa'yo? During our shoot, Tito, we did a few services for the arms. Okay. So kasi that's one of my target areas that I really want to correct. Okay. So parang it's a machine na may heat, and then it's not even painful. Parang lang talaga siya, minamassage with heat. So parang binabawasan yung arms. Yes, it's gonna make your arms firmer. Tapos tight. Okay. And then my next visit will be next week. Okay. After, kasi we just signed the contract recently. So nakaschedule na yung may visits ko program for na. Oo, yes, and they have to tune in on social media because we want to document and also really share sa mga tao my journey with Dermstead para they really know, everything about the improvements on my skin or like my skin concerns. Kasi I want to be honest also with my followers para makarelate din sila. Sige nga. Para matry ko rin. Ako naman kasi syempre thunder na kaya medyo pabawas ko na dito. Yung medyo may mga kulot-kulot. Dito they have machines for that. Sa neck. Oo. Yes, the lines, para mga lines. The sagging. Yes. They have. Para mag-snatch siya ng ganon.
Yes. Kasi syempre lalo na sa mga sa mga celebrities like you, 'di ba? Syempre, 'di ba puhunan natin, 'di ba, face talaga, 'di ba? Dapat ma-maintain mo 'yon. Yes. Ikaw ba open ka to undergo parang mga enhancement or hanggang dun lang muna talaga, or may mga umabot na sa surgery? Ikaw ba open ka sa ganon? Well, you're very young pa rin lang naman, pero may mga ibang kahit bagets pa ay medyo ano na sila, medyo Yes, right. addict na sila sa ano. Tapos siyempre aware ka naman siguro sa mga nabablind item, sa mga nachichismis na, ba't parang iba na naman ang itsura nito? Parang every time may movie, itong artistang ito, iba na naman ang itsura niya. May mga ganon, di ba? Parang naa-addict na sila sa paayos, di ba? Ikaw, ano ang take mo sa ganon? At ikaw ba pwede kang umabot sa ganong classic proseso? Actually, Tito, before, ang daming beses ko pinag-isipan, but I'm always a yes for whatever is gonna make you feel your best, go for it. As long as it does not become your basis sa beauty and your own happiness, di ba? Hindi siya dapat maging basehan ng happiness mo just because you're always doing it. And that's a time na medyo sumusobra. Sumusobra na, oo. But what feels you parang comfortable or happy, okay lang. Diba? Oh, yes. But always make sure that you go to a certified doctor. So, yun, may mga ganyan kayo dyan, di ba? Sa Dermstead and pati yung Lamelin, may mga parang may mga tawag nito, may mga test, may mga ginagawa silang parang training or parang ano nito, yung may mga ini-invite sila ng mga common tao na para ma-experience nila at parang natitrain nila, parang ganun. Yes. Yes, and we of course Dermstead always have they have doctors on board every time the clinic is open. So they're gonna be in good hands every time they go. Okay. Lalo na sa mga, kasi ang Philippines, di ba, aside from Thailand or Bangkok, ay sa Philippines din marami sa mga kababayan natin or sa mga ibang mga balikbayan na yun, umuwi sila dito para may mga ipapaayos, magpapalipo, magpapaano ng kung ano mga pwedeng gawin sa face, kasi trusted nila yung mga doctors dito. Magagaling, di ba? So ang dami naming mga listeners mula sa ibang bansa, mula sa Seattle, Washington, sa Japan, si Rina Alcantara Meli. Oy Rina, papauwi ka dito sa Texas naman. I-try mo rin 'yan, mga ganun, kasi may mga iba talaga, 'di ba? Na mahilig na 'yun ang gusto nila pagdating nila dito sa Pilipinas, may mga mapapaayos sila or medyo papa-enhance lang naman nila yung kanilang mukha, of course. Pero sa panahon ngayon, and I'm sure you're very much aware rin naman, iba yung pinagdadaanan ng bansa natin because of the crisis na hinaharap natin. Paano mo masabi sa mga tao, paano mo sila ma-convince na of course may iba yung mga priorities na natin ngayon, ang taasan ng gasolina at lahat, pero kailangan pa rin ba nating magpaganda talaga sa panahon ngayon? Paano mo sila ma-convince na kahit mahirap yung buhay, nagtataasan ng presyo, ay kailangan pa rin nilang magpa-Dermstead? Wow! Parang pang Miss Beauty, pang beauty queen yung pang question. Beauty queen, oo. Pero talaga, di ba? Maiisip mo na yan ngayon, di ba? Yeah. Oo. I totally agree, Tito. Especially for endorsers like us. Diba? It's such a big responsibility to also endorse and at the same time raise awareness kung sa mga opinion din namin sa mga nangyayari around us. But for me, like what I've mentioned earlier, we just have to find what truly matters sa atin. Hindi siya kailangan maging pare-parehas. Iba-iba yung mga bagay na nagmamatter para sa atin at yung ikasasaya natin. So for me, whatever makes you happy, what gives you peace, if that is going to the gym, if that is going to Dermstead, if that is eating your favorite meal para lang gumaan at sumaya yung araw natin,
dito sa Pilipinas as Filipino people. Just do you. Just do what makes you happy even for just a bit. Yun po yung akin. And if that is beauty, then go for it. Diba? If that is fitness, if that's taking a dance class or whatever, nandito lang kami as content creators and as ambassadors to give also light and hope to people. Diba? Yes. Kasi if you go on Instagram, aware na tayo sa mga nangyayari and everything. But we also want to remind people na there are also other things that will also make you feel a bit better somehow. Okay. Sabi nga ni Rina Alcantara Meli, Rina, si Mayton Eugenio yan, anak ni Jeline Eugenio. Kasi medyo na late daw siya nakapasok. She's that pretty lady. Sabi gano'n. At nag-follow na raw siya sa Dermstead. Sabi niya, ayan, following Dermstead na. Sabi niya gano'n. Oo. At salamat naman din sa iba pang mga nakikinig sa atin. At of course, parang curious din sila kung ano itong Dermstead. So ano nga abangan namin sa iyo, Mayton? May mga activities ba kayo or ano pang projects na pwedeng abangan namin sa iyo? Yes, I guess I can still promote The Mistress Guide to Moving On. This is directed by Direk Izzy Ferrer, starring Meg Imperial and Guji Lorenzana. Jean Kylie is also here. So sana po panoorin nyo. This is a drama comedy in one. And also, I think I can share na sa mga taga Zamboanga. Hello, first time ko pong magpupunta dyan. Next week, April 11th, we're gonna have a show at the Zamboanga Coliseum. So sana po, magkita-kita po tayo. I'm very excited to be there. Hindi pa po ako nakarating dyan, so looking forward po. And yeah, yun po. You can follow me on Instagram at Mayton Bacon, and I'll see you. Okay. Thank you very much, Mayton Eugenio, and hopefully makachika na namin ulit. Thank you, Tito. At follow natin, tingnan natin sa vlog mo kung ano ang magagawa pa ng Dermstead sa mga I'll see you there. Yes, okay. Okay. Thank you, Mayton. Good night po. Good night. Ayan po. Ayan po, Mayton Eugenio, siya po ang bagong brand ambassador po ng Dermstead. Sa mga taga-Paranaque dyan, silipin lang ninyo kung saan doon ang building ng Dermstead at nandun din ang Lamedina. Of course, pag-ari ng kaibigan namin, si Katrina. Yes. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at bro, marami pa tayong pag-uusapan, maraming mga isyong naglalabasan pagkatapos ng Semana Santa. Pero bago yan, may pakikisuyo muna tayo. All are invited to attend the Francisco Legaspi Memorial School 13th Grand Alumni Homecoming sa Saturday po ito, April 11 at 5 p.m. sa FLMS Quadrangle, Barangay Ugong, Pasig City. At syempre, bago tayo mag-commercial, bago tayo magbigay ng ating mga paalala, ay of course, paalala muna sa atin pong mga misis. Eto po, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. RH! Mami, laundry day na ba? Kunot na una naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to.
Yes! Balik po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero syempre, huwag mo natin kalimutan ang ating mga listeners na kanina pa po nakatutok sa atin. Of course, ang ating mga nanay, Mami Sherry Ramirez, Happy Easter po, with napakagandang daughter, Miss Joyce Ramirez. And of course, si Mami Norma Caringal at saka si Nanay Linda Asonsa. Bago niya pagalitan si Florbe Fernandez. Pati si Rina Alcantara Mayli na kanina pa nakatutok. Of course, Kokoy Buncan, Lynn Figueroa at dyan po sa Canada, si Connie Tan Aguilar. At saka si Cleofe de la Paz, hello sa inyo dyan. Selemia Raquel Barcarce. Shoutout daw sa pamilya niya sa Marikina Heights, ang Crisanto family. Yes, Dennis Carl Santillan, hello. And ayan, nawala na naman ang mga, marami ho, pasensya na ha, hindi ko na nabasa yung iba pang mga bumati. Si Vernilius Cianoza, si Cleofe de la Paz, of course, Happy Easter sa iyo, Connie Tan Aguilar, diyan sa Canada, sa Toronto, Canada. And si Jaime Lebadizos, pagaling ka Jaime, okay ka na ba? And of course, si Tita Aida Espirito, hello po Tita Aida, Happy Easter po. At saka si Lid Figueroa and Kuya Joe Barameda, hello sa inyo dyan. And Kokoy Buncan, pagaling ka rin Kokoy Buncan. Eto po, ano ba, ang dami nating pag-uusapan, pero eto muna. Kasi kanina po, ilang beses ko rin minessage si Alex Gonzaga. Kasi ang daming na intriga doon sa kanyang ipinost nung Easter Sunday na nakatalikod siya. Tapos, may ang message niya doon na na-intriga din ang mga netizens doon sa kanyang ipinost na ang kanyang caption, ang sabi niya, hinanap ko dito, "Thank you Jesus for this life that we have together. Thank you for your grace, trials, favor, and blessings you have risen." Pero bago yan, yung una niyang pinost, may nakalagay siya doon na "Thank you Jesus for this little life." Kaya tuloy, ang duda ng mga netizens ay baka nagdadalang tao na ito, baka buntis na si Alex sa little life na sinabi niya. At may mga iba pang mga nag-comment, nabasa ko yung karamihan sa mga comments na parang kilala niya talaga na mga sinabi na napapansin nila na naghalata na raw ang bump dun sa kanyang tiyan, pero syempre wala pang kumpirmasyon or wala pang announcement or formal na announcement ang mag-asawang Alex Gonzaga at saka si Vice Mayor Mikey Morada kung talaga bang nagdadalang tao na ito. Naintindihan naman namin ang pananahimik ngayon ni Alex dahil nga siguro ay gusto muna talaga niyang ma-confirm kung kapag siguro okay niya yung kapit ng baby, kung totoo mang buntis, bago niya talaga i-announce. Kasi syempre na tatakot na naman siya. Ilang beses na kasi rin namang nagkaroon ng na dumaan sa miscarriage si Alex. At sana talaga, sana Lord talaga, isa rin kami sa nananalangin na sana this time ay mabuo na ito ni Alex Gonzaga. Kanina ay inihintay kong sumagot siya pero wala talaga siya doon. Nakita ko na scene niya yung message pero hindi niya sinagot. Siguro nga hinihintay lang niya talaga muna na okay niya bago niya ito i-announce. At sana this time ay makakabuo na talaga si Alex Gonzaga. Kaya bukas po ay hintayin natin kung meron na ba siyang announcement. Sana maganda yung announcement niya. Yes, Lynn Figueroa, hello din sa'yo. Yes, solo flight ngayon dahil nagpapahinga muna si Tita Morley. At saka hopefully sa Wednesday ay kasama na natin si Tito Louie na nasa San Francisco at pabalik pa lang yata siya sa Arizona pagkatapos ng internment ng kanyang brother-in-law na pumanaw noon. Yes, Ophelia Caringal Calvera, diba pa ho nating mga suki rin, si Nora Dayag Hilario, hello sa inyo dyan, si Tristan Wyatt Gulay, kanina ay nakita ko yung kanyang message for this time, kasi ang dami hong nawawala-wala, no? Of course, Tita Becky Villanueva Tesuka dyan sa Japan, hello sa inyo dyan. At hanggang ngayon po ay pinag-uusapan pa rin itong bakasyon ni Catherine Bernardo sa Thailand na ang sabi nila ay
parang tutuloy pa sila ni Mayor Mark Alcala sa Butan. Ang naalala nyo po, itong Butan ay nakapag-taping doon si Catherine sa soap sa teleserye na ginawa nila ni Daniel Padilla. Tanda ko pa, ay kasama dyan si Gretchen Barreto. Kung ang title yata ay Princess and I ba, parang ganon yung title, na kinunan sa Butan, na nagandahan talaga sila lahat nung nag-shoot sila doon sa Butan. So ewan ko kung natuloy sila, kasi doon ang daan papuntang Butan, dadaan ka ng Thailand tapos lilipad ka papuntang Butan. So wala na kami lumusot ng mga pictures or kuha na magkasama sila sa Butan, kundi yung mga kumalat lang ay kuha doon sa Thailand. Marami rin ang mga nagtatanong sa amin nga, may tampuhan ba ang mag-inang Mami Min, si Mami Min Bernardo at saka si Catherine Bernardo, dahil wala silang nakita na i-post ni Mami Min sa kanyang social media account na binati niya si Catherine sa kanyang birthday. Ang nakita lang namin ay pinost ni Mami Min yung mga produkto na mga in-endorse ni Catherine na nagpadala ng mga regalo sa kanya nung kanyang kaarawan, at nagpasalamat mismo si Mami Min doon sa mga sponsors o sa mga produktong ini-endorse ni Catherine na hindi nakalimot sa kanyang kaarawan. Pero wala siyang, mahilig din kasi magpo-post si Mami Min sa social media, but this time wala siyang post na binabati niya or message sa kanyang anak na binati ito sa kanyang kaarawan. Sabi naman ng ilang mga taong malapit sa pamilya ni Catherine ay sa tingin daw nila walang tampuhan or walang issue ang mag-inang Mami Min at saka si Catherine. Talagang alam naman doon nila si Mami Min na kung ano ang desisyon ni Catherine ay nandun yung suporta niya. May mga dati kasi si Mami Min, meron siyang mga times na parang nagpo-post yata siya o nag-message na namimiss na niya si Catherine, kasi nga hindi na nga parang nag-solo na si Catherine So may mga pinopost lang siya na namimiss niya si Catherine, at minsan nga ay parang nagpa-party pa siya kasama dun sa mga cast ng Kapitan Ingo ba yon, yung dating soap din ni Catherine, na nag-invite siya doon sa mga nanay ng mga kabataan din nakasali doon sa series na yon, dahil parang namimiss daw niya na yung mga nagiging kaibigan niya doon sa Kapitan Ingo. So yun lang naman, dahil nga namimiss na rin niya si Catherine. Pero I think wala naman doon lang issue talaga itong mag-inang Catherine at saka si Mami Min Bernardo. Okay? At bago tayo pansamantalang magpaalam, of course, bago tayo magdasal, ay atin pong taos-pusong ipapahatid ang ating pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Ador, or mas kilalang Michelle Obamshell, ang kilala magaling po na stand-up comedian, at napapanood natin yan sa mga comedy shows, at of course meron silang sa comedy bars din, at nakikita naman natin sa Facebook na halos lahat sila, like na Tuesday Vargas at iba pa mga stand-up comedians ay nag-message, nag-post sa kanilang Facebook account ng kanilang pakikiramay at kanilang mensahe sa namayapang si Michelle Obamshell. Wala pang silang inilabas na detalye kung ano ang sanhi ng kanyang pagpanaw, pero ang nasagap lang ho namin na kwento ay nagkasakit daw ito, nagka-pneumonia daw ito, at parang halos isang buwan daw siyang bedridden, at lumala yung kanyang sakit, ng kanyang pneumonia. So hindi lang natin alam pang mga detalye doon sa kanyang karamdaman kung ano talaga yung sanhi ng kanyang pagpanaw. Pero atin pong taos-pusong pagkiramay sa pamilyang naiwan ni Michelle Obamshell, na napakagaling doong komedyante. Okay? At magdadasal muna tayo pansamantalang magpaalam. Bukas magsama-sama ulit tayo, at hopefully kasama na natin si Tita Morley. Ang iba pa hong mga nag-message sa atin. Sorry, hindi ko na ho nakita. Yes. Maraming salamat sa inyong pagtutok. And of course, sino pa nga ito? Yes, hi Meli Badiso, salamat. At saka si Lynn Figueroa. And of course, si Tita Aida Espirito. Magandang gabi po. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin gabi-gabi. Itong panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas.
Sa saliw po ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga ng Curve Entertainment. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya. At ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Bukas po tuloy-tuloy ang ating chikahan. Ito po si Gorgie Rula para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.